Hello po mga kapatid. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Ano man pong oras na nakakarating at makakarating sa inyong mga lugar, at ano bang oras ninyo mapapanood ang video po na ito. Muli po pagbati ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyong lahat. To all our dear brothers and sisters in Christ and in the faith. Once again, greetings of true love and the truth to all of you. Meron kasing tumawag sa akin na kapatid. Sabi niya, report, pambihira, sabi niya ngayon, dumalo ako, puro parinig na naman. Pagka-entrada, kung ano-ano pinagsasabi, mga demonyo daw na mga lumabas. Sabi nung kapatid na kausap ko, hindi ba siya po pwedeng tumayo sa pulpito? Itong si Daniel Rason. Hoy, si Raulong Daniel Rason. Ayan ang daming nagsusumbong na mga kapatid sa akin. At itong mga kapatid na nagsusumbong sa akin, hindi bibirong mga kapatid ito. Ang sinasabi nila, hindi ba siya po pwedeng tumayo sa pulpito na hindi magpaparinig? Sabi ko si Raulo kasi, sabi kong ganyan doon sa kapatid. Nagtatawanan kami. Ang sabi ng mga kapatid, hindi ba niya po pwedeng irespeto yung desisyon ng mga kapatid na nagsipag-exit? Buhay nila yun eh. Tingnan po ninyo mga kapatid. Ang sabi nito si Raulong Daniel Rason na ito, kung nag-expose kayo ng mali, bakit yung kami lang puro kami lang ine-expose ninyo, etc. Si Raulo ka palang gago ang Daniel Rason eh. Yung pinanggalingan naming reliyon, hindi kami siniraan. Ako personally, lumaki akong sakristan. Pero wala akong yung mga pare, nakasalubong ko sa daan, nakasabay kong kumain sa Chowking, sa Jollibee. Kinakausap ako ng pare na hindi ko makakalimutan yung yung Monsignor sa Chancery Chapel, si Monsignor Mario Ramos, si Father Mario Ramos, napakabait nung pari na yun. Sinasama niya kami kahit saan siya magmisa, si Father Mario Ramos. Nung nag-shift ako ng religion, hindi niya ako sinabihan maiimpyerno na ako. Yung mga kasamahan ko sa SFO, Secular Franciscan Order, yung third order ng Franciscan, hindi ako sinabihan ng na maiimpyerno. Yung mga kasamahan ko na nagseserbisyo sa simbahan, ang sabi pa nga nung isang Mater Butler, ang tawag po sa mga sumusuporta sa mga nag-aaral na pagkapare is Mater Butler. Ang sabi sa akin, welcome, palaging welcome ang Mother Church. Pero itong si Daniel Rason na to, si Raulo talaga tong Daniel Rason na to. Tingnan mo Daniel Rason, kakatapos lang ng pasalamat ninyo. Ayun, ba't nagsusumbong yung mga kapatid sa akin? Kasi nga, napapansin nila, nawawala ka sa sarili. They are attending. Tandaan mo, Daniel Rason, the reason why the brethren are attending the gathering, they want to be blessed. But on the contrary, hindi sila nabibless. It's the other way around. Instead na mabless sila, masamang espiritu yung yung itinatawid mo. Ayan, kagaya nga nito. Sabi ko nga doon sa kapatid, bakit nga sabi niya demonyo yung mga nagsilabas? Unless otherwise, demonyo ka kasi nakikita mo yung kapwa mo eh. Kasi kung hindi ka naman demonyo, hindi mo makikita yung di ba? Nagigets po ba yung punto? Sigurado, umahagalpak yung kausap ko kanina. Sabi ko, yun yung pinunto ko eh. Sabi ko doon sa kausap ko kanina. Ba't yung sinasabing demonyo yung mga nagsilabas? Unless otherwise, sabi kong ganyan, demonyo siya. Kaya kilala niya yung kapwa niya. Parang yung magnanakaw. Alam ng magnanakaw, yung kapwa niya magnanakaw, kaya nga galit sila eh.
Galit sila sa isa't isa, malamangan. Bakit kayo ngayon galit sa amin? Daniel Rason. Hindi, sabi nga ng mga kapatid na kausap ko, can Brad Daniel respect our decision? Itong mga kapatid na kausap ko, Daniel Rason, hindi pipitsuging mga kapatid ito. O, ano ka ngayon? Sabi ko nga doon sa kapatid, bakit siya nagkakaganyan? Hindi niya po ba pwedeng irespeto, igalang yung desisyon ng mga kapatid na nagsipag-exit? Bakit kailangan niyang every time na magkakatipon, hindi po pwedeng hindi siya mag-rant? Actually, hindi naman siya nagpaksa, sabi niyang ganyan. Ang paulit-ulit niya sinasabi, si Pablo nagpahinuhod. Sabi ko, sira ulo talaga tong Daniel Rason na ito eh. Gusto mo akong idemanda? Idemanda mo ako. Bakit? Biro mo, nangangaral ka ng pagpapahinuhod. Ikaw mismo hindi ka nagpahinuhod. Sino ba ang may kasalanan? Ako ba ang may kasalanan o yung mga magulang mong hinayupak? Ako, to be honest, ayan, tanungin mo si Sis Marita. Si Sis Marita Takeda Karisma. Tanungin mo si Sis Mayo Sunga. Tanungin mo si Ate Rose Magallanes Alasida. Tanungin mo yung mga kasamahan namin na naging kasambahay ng iyong mga magulang. Alam mo, Daniel Rason, ang sinasabi namin, naaawa kami sa mga magulang mo. Kaya nga ako, as much as possible, I do not want to be the cause na ma-high blood yung mga magulang mo. Mali ko ba, baka atakihin pa yun ako may kasalanan. Pero ngayon, Daniel Rason, ang sabi ko nga kay Brad Josel nung kinausap niya ako, kung talaga pong may Diyos dito, bakit po yung kinikilala kong sugo, hindi po makatwiran? Ayan, tanungin mo yung pamilya Malyari. Matagal na panahon kinikip ko yan sa pamilya Malyari. Pero, nung unang-unang umuwi yung pamilya ni Brad Josel sa Pilipinas, that was 2023 November, if I am not mistaken. If my memory is serving me right. Ang sabi ni nagkwento si Ate Ranza sa dalawang in-law, sister-in-law niya. Na pinagtulong-tulungan nga si kuya nyo sa meeting ng mga KNP, tapos miniting ng mga KNP, si Resty Reyes, si Sani Catan, si Efren Baking, ang mga workers sa North America, nawala si kuya nyo. Anong pinapalabas nyo nun? Pinapasama nyo itong tao, si Brad Josel. Alam nyo yan. Kaya nga kayo naglolokohan na lang di ba? Hindi ba totoo? Kaya nga ang sabi ni Brad Don Kapulong, ni Don Kapulong, yung unano, sabi niya, merong kumampi, merong nagtanggol sa kanya, si Brad Rodel. Di ba nung nag-uusap kayo? Ngayon, papasamain nyo ako? Gusto nyo akong idemanda? Magdemanda kayo, hindi ko kayo urungan. Kahit sa ampang hukuman, hindi ko kayo urungan. Birul mo? Saan ka ngayon paano kayo ngayon magdidemanda? Na alam nyo naman sa sarili ninyo na dehado kayo. Dehado kayo. Birul mo, ang daming nagme-message ng mga lawyer sa akin. Ang sinasabi nila, Brad, malabo yan, yung demanda, yung pananakot ni Kuya. Malabo. Kasi po, pagka po ginawa niya po yan, sasawsaw po yung yung mainstream media, which is takot po siya. And by doing that, makakalkal, marami na pong makakalkal. Gusto mong magdemanda, Daniel Rason? Go ahead, make my day. Akala ko bang bawas lang sa sakit ng ulo mo ang mga kapatid? Bakit bawas pala sa sakit ng ulo mo? Instead na igalang mo, manahimik ka na lang, sira ulo ka, na Daniel Rason,
mag-focus ka na lang kung ano yung itinuturo mo. Hindi lilipas ang pagkakatipon. Biro mo kanina sa pasalamat, pagka-entrada, sasabihin mo, yung pong mga lumabas, mga demonyong talaga sira ulo tong Daniel Rason na ito. Ngayon, nasaan ka ngayon? Gusto mong magdemanda? Naku, nakahanda kami. Akala mo ako lang? No. Marami kami, Daniel Rason. At marami kaming mga kapatid na nakahanda humarap sa demanda mo. At huwag ka mag-alala, Daniel Rason. Sa iba't ibang mga bansa, meron na kaming inaayos na mga bagay-bagay. Magugulat na lang kayo. Sabi nga ng mga kapatid na kausap ko, Bernadong, huwag po muna yung babanggitin yung para po sige. Kasi, nung binanggit yung Singapore, ayan, sila, gumawa sila ng paraan, pinadoktor nila yung notebook ng MCGI Singapore chapter. Kahit doktorin nyo yan, Singapore is Singapore. Sabi nga ng mga kausap ko, even without paper trail, kaya nilang ilabas kung ano yung dapat malaman ng publiko. Akala ninyo, ang ibang mga gobyerno ay kagaya ng iniisip ninyo? Yan ang akala ninyo, Daniel Rason. Kaya, puro pabango ka sa mga pulis, di ba? Sabi nga nung mga kapatid na lumalapit sa akin, brother, hindi maatim ng budhi ko na maraming mga kapatid na nangangailangan ng tulong, pero itong pamunuan ngayon, instead na tumulong sa mga kapatid, ang tinutulungan ay ang mga pulis. Bakit po? Alam niyo po mga kapatid, napakaraming ahensya ng gobyerno. Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit kapulisan? Bakit sandatahang lakas ng Pilipinas ang tinutulungan ni Daniel Rason? Because he know that someday, somehow, magkakaalaman. Kaya nagpapalakas siya sa dapat niyang pagpalakasan. Alam mo, Daniel Rason, ang sabi ng Biblia, akong gagawa, sinong pipigil? Hindi ba lagi ninyong binabasa-basa yung talata na yan? Ngayon, gumagawa ang Diyos. Sinong pipigil? Walang makakapigil niyan, Daniel Rason. Tingnan mo. Ang tagal, magdadalawang taon na, more than a year, nang sinasabi, sira ulo ka talaga, Daniel Rason, etc., etc. Bakit puro parinig ka ng parinig sa mga exeter? Tingnan mo, hindi ka nagbabago, hindi ka natututo. Kasi, self-centered ka. Kasi, narcissistic ka. Hindi ka tumatanggap ng payo from your KNP. Sino nga ba naman yung mga KNP? Kaya tingnan mo, Daniel Rason, instead of listening to your KNPs, na, Brad Daniel, huwag nyo na lang po muna, hindi po pwedeng matapos ang pagkakatipon ninyo na hindi ka nagpaparinig sa mga exeter. Alam nyo po, totoo ang Biblia, mga kapatid. Bakit? Sabi ng Biblia, sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Tingnan nyo po siya, si Daniel Rason. Biro mo nangangaral ka. Bakit ibabalik mo sa akin? Unang-una, Daniel Rason, hindi ako nangangaral. I am here to expose you. Punyeta ka. Narinig mo yon? Punyeta ka, Daniel Rason. There is no such word, cursing word, na aangkop sa'yo, Daniel Rason. Sa totoo lang, wala akong maisip na salita na aangkop sa'yo. Ihudi puta? Hindi angkop sa'yo. Because you are more than that, Daniel Rason.
Pasensya na po, ihingi po muna pala ako ng pasensya bago ko makalimutan sa mga kapatid na hindi ko nabigyan ng links kanina. Natapos na yung gathering ng mga exiters. Naka-ano lang ako kanina, naka-tune in lang ako. Actually, narinig nga nung nung supervisor. Hininaan ko. So, pagka walang customer, tinatapat ko yung yung tenga ko sa nakalapag kasi yung phone ko doon sa stante. Pasensya na po mga kapatid sa mga hindi ko po nabigyan ng links kanina. And narinig ko, nagtanong si Brad Ace if this is recorded, sabi niya. Is this recorded para mabigyan natin ng yung mga kapatid na hindi naka-attend kanina? I will ask yung mga namin, yung team sa production. And ayun, mga kapatid. Nakita ko, nandito si Sir Duncan Hedge Knight. Sabi niya, yun, good evening Brody. Hey! Nandito si Brother A. Sabalo. Sabi niya, paranoid na ang leadership. Sabi ni Brad Mark Regan, nagpasaring na naman yun. Yun na lang naman ang laban niya. Paulit-ulit lang ang paksa, pati worship service. Brad Odell, paulit-ulit, wala namang hiwaga. Sabi ni Pepeng Agimat, good day to all. Sabi ni Sis Carol Yamaguchi, good evening po. Ayan. And we would like to acknowledge yung yung nakakapatid natin ngayon na nanonood. Si Sis Pam Hana Janada. Hello Sister Pam from Hong Kong. Si Brad Art from Paris, France. Si Brother Crisanto Sagrado from Saskatoon, Canada. Si Brad Victor Pepito Amoges from Mandaue, Cebu. Tama po ba, Brad Victor? Are you from Mandaue? Si Sister Jermeline Honasan Balahadja, si Brad Frank Almasar sa Canada. Hindi ko lang alam kung saan sa Canada. Si Sir Duncan Hedge Knight sa Middle East. Si Brother Paul Beans from the Philippines. Si Brother Raymond DG sa Canada. Si Carol Yamaguchi, syempre, taga Japan. Si Sister Minerva Dino, taga tsaka si Brad Joseph Dino sa Saskatoon. Tsaka si Bella Jan. Ito lang po yung nakikita ko dito na ano ba tawag dito? Na nanonood. Sabi ni Sir Duncan Edge Knight, bili ka ng AirPod po bro, pero very convenient makinig lalo pag busy. Hindi pwedeng mag AirPod sa workplace. Sabi ni napapabulalas nga ako kanina, nagpapahino daw siya, siya naman itong tignan mo daw niya rason, may nagpapap na message sa akin from a closet. Nagpapahinood ka, ikaw naman itong siraulo. Napakasiraulo mo talaga no. Sabi ni Brad Crisanto Sagrado, Saskatoon. Sabi ni Brad Abelia Wolf, si Brad Wilfredo Abelia Raplisa ito from Ireland, sabi niya, sa Ireland. Sabi ni Sister Piano Ann from Paris, France. Bonjour. Good day to all brethren. Di na ako nakapakinig, super busy na since nag-start na ako work sa hotel. Wala nakakapakinig time makapanood ng live. But kagabi nakapanood kami interview mo kay Sis Joanne sa YouTube. Ayun. Sabi ni Sister Minerva Dino, Calgary, Canada po, Braji. Taga Calgary pala sila. Natutuliling na sila. Sa Calgary din pala si Brad Frank Almazar. Sabi ni Brad, hello Brad JR, Calgary, Canada kami, ni na Brad Joseph at Sis Minerva Dino, taga Calgary pala ito.
Itong si Brad Frank Almasar, maganda ang kwento nito, sabi nung anak niya, si Sis Pau. Dad, pakinggan mo lang ito. Ano, ayaw kong makinig dyan, etc. etc. Hindi, pakinggan mo lang. Isang beses lang siya nakinig. The exit. Tama po ba, Brad Frank? Noong una, ayaw makinig sa akin ni Brad Frank eh. Pero alam niyo po mga kapatid, sabi nga ng mga kapatid na nakakapanood ng video ko, the way this person is speaking, you can feel the sincerity in the way he speaks, in the way he talks. Bakit mga kapatid? Biro mo, yung mga sinasabi ko, provided with pictures and video. Totoo ba na nagsilbi ako sa Royal Family, Royal True Orange Family? Ayan o, yung video, pictures. Pati yung mga pictures na mukha pa akong tuturuyok, mukha pa akong butiking Pasay, na bago pa lang ako sa kanila. Ayan. Inaano ko, sabi ni Brad Jet, pa-shoutout Chicho Singapura kay Uncle Dico, Brad Gerald, Brad Chris, at Sis Corinne. Ha ha ha. Ayan. Taga ano ito eh. Ito yung ano bang tawag dito? Group servant sa Singapore na isa sa mga group servant sa Singapore na nag-resign. Paakyatin natin. Brad Jet, akyat ka po. With your akyat ka po Brad Jet. For the sake of, for the benefit of our brethren, Brad Jet. Sabi ni Brad Abelia Wolf, sana papasok ulit si promotor, bro. Ewan ko lang kung gising si promotor. Sabi ni Brad Mark Regan, San Pablo, Laguna here. Nako. May taga San Pablo, Laguna. Brad Jet, tara po. Akyat ka dito sa live, Brad Jet. And nung kinausap ako ni Brad Jet, nag-video call kami. Umiiyak tong kapatid na to eh. Sabi niya, Brad Badong, salamat po sa Diyos sa dahil po sa inyo, natauhan kami, etc. etc. Brad, ikaw na nga magkwento, Brad Jet. Baka kala ni Daniel Rason gumagawa lang ako ng kwento. Para makita ng mga kapatid na nandyan pa, nag-o-observe. Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Si Brad Daniel ba? Kasi Brad Daniel, yung yung sinabi ni inabili ni Brad Eli, etc. etc. Siya yung sugo ng Diyos. Wala naman pong doon mga kapatid, wala naman pong usapan. Alam niyo po mga kapatid, if you are a keen observer mga kapatid, if you are a follower of righteousness of the truth. Mga kapatid, tandaan po ninyo, wala kayong mababasa kahit isang mangangaral or taong kinasangkapan ng Diyos na nasulat sa Biblia unless kay David. Kasi si David, nanalangin talaga siya sa Diyos. Mga bali nawa yung kanilang mga etc. sa galit ni David. Pero nung panahon ng Panginoong Jesucristo, wala kayong mababasa. Inuusig na nga sila. Yung kauna-unahang martir na alagad ng Panginoong Jesucristo na si San Esteban. Biro mo, binabato na siya. Sinasabi pa niya, Panginoon, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Samantalang itong nagpapakilalang sugo ng Diyos, meron siyang kaaway na hindi niya mabanggit yung pangalan, na gusto niyang balatan ng buhay, na gusto niyang bulutan ng ngipin sa pamamagitan ng kamao. O ngayon, Daniel Rason, gusto mo kong idemanda? Ipapablatter kita. Pagka merong masamang nangyari sa akin, alam na alam ng publiko kung sino ang gumawa, kung sinong may kagagawan. Daniel Rason. Bakit? Ang dami mong pagbabanta sa buhay ni Badong.
Paano mo naman malalaman na ikaw yon? Sino ba naman ang kaaway mo, Daniel Rason? Sino ba namang siraulo ang hindi man ang matinuang kaisipan na hindi malalaman kung sino yung kaaway mong invisible, Daniel Rason? Sabi ni Bradjet, next time po loobin, nasa labas kami ng mga kapatid na nagpapa-shoutout. Nasa labas daw sila. Paakyatin nga natin itong si Brad George Cruz. Brad George Cruz, kahit wala kang video, okay lang yan. Halika, mag-usap tayo. Maganda makakausap ng mga kapatid. The first time na nagkausap tayo, hindi pa nga nasusundan. Ang dami mong puntong sinasabi. I want the brethren to hear what you told me. JR, banatan mo pa, pikon na pikon na. Kaya nga mas maganda dalawa tayo. Elmo. Akyat ka dito kahit off-cam. Timing daw, timing. Ang daya mo naman Gusto mo ako lang bumabanat? I understand, brother. Sabi ni Abelia Wolf, madali lang naman sabihin ang pangalan ni JR Badong. Badong. B-A-D-O-N-G. Badong yan lang. Tingnan mo, Daniel Rason. Tinuturuan ka na nga ng mga kapatid Hindi mo masabi-sabi yung badong. Mga kapatid na closet. Yan. Sumulat po kayo ng badong. Ilagay nyo sa sobre, yun yung ihulog nyo sa sa abolition box. Sabi ni Sir Duncan Hedge Knight, uy, Kuya Elmo in the house. Sabi ni George Cruz, timing. Sabi ni Brad Abelia Cruz, Abelia Wolf, pasok na Brad George Cruz. Sabi ni Brad Mark Regan, hindi mabanggit si Brad Badong. Duwag talaga. Okay lang yan. Pasok ka na. Okay lang yan. Okay lang po ba sa inyo mga kapatid na kahit paus yung boses ni George Cruz? Sabihin niyo po kung okay. Thumbs up po kayo. Aakyat na yan. Aakyat na yan. Aakyat na. Paakyatin na natin si George Cruz. Nandito po mga kapatid. Si kapatid na George Cruz. Bakit ayaw po tayong circular ni Kuya? Kasi pag sinirkular tayo, magugulat ang mga kapatid. Nasa circular si kapatid na ganito. Naku, if magkaroon lang ako ng permission, mga kapatid, magugulat talaga kayo kung sino-sino na yung mga nagsipag-exit. Sabi ko nga doon sa mga kapatid na kausap ko, pwede ko po bang i-mention yung name nyo? Huwag po muna, brother. Kasi, meron pa po kaming mga iniingatan. Ang dami namang alibi ni George Cruz. Tulog na daw wife niya. Tulog na wife ko. Baka magising. Pwede ka namang pumunta sa labas o kaya sa sala o kaya sa kabilang kwarto. Dami namang ni George Cruz. Natawa ka sa kalokohan mo, George Cruz. Sabi ni Brad Abelia Wolf, okay lang na okay. Okay daw kahit akyat, ang dami mong cheerer, Nag-cheer sa'yo si Sir Duncan Edge Knight, tsaka si Abelia Wolf. Akyat na. Sa kusina daw, punta ka daw sa kusina. Akyat na yan. Mga kapatid, kulang pa daw, akyat na yan. Elmo na lang daw. Ang dami namang alibay ni Elmo. Elmo, let's go. Banatan natin si Bonjing. Uy, umuulan.
Wala, mahina tayo kay Elmo. Nagde-decline. Sino bang, ay, ito, pakitin natin to. Si Brother Gerald. Officer ka ba, Brad Gerald, from Singapore? Brad Gerald, pakitin natin si Brother Gerald. Brad Gerald from Singapura. Majula, Singapura. Nag-send ako ng invitation sa'yo to join me in this live. Matapang ito, si Brad Gerald. Hindi ito natatakot. O Brad Gerald, halika na. At inihintay ka na ng mga kapatid. Narito po, si kapatid na Gerald. Ba't ano? May pulp. Ayun. Brother. Hello, brother. Brother Gerald. Yan. Nandito si Brother Gerald from, alam ko, dating group servant din, si Brother Gerald from Singapore. Ayan. Hello, Brother Gerald. Uy, si Brad Jet. Brad Jet, hello po mga kapatid sa Singapore. Masaya po kami sa mabalitaan. Uy, ang alamat, si Uncle Bikoy. Ayan. Brad, pagkala ka kapatid na nanonood, kailangan na ba yung tatulan sa lokal? Feedback. Ako ba? Opo, siyempre. Ulit. Ako po si nag-aano ka? Static yung mo, nag-stop. Sa taga-abono. Ayan. Go ahead. CS na taga-abono. MCJ Pro na walang tulugan. Sa Singapore. Singapore. Pwede po bang sabihin kung ilan yung registered member originally sa Singapore? Around 400. Around 400. Pero ngayon, ilan na lang? Di na mabilang. Hindi na mabilang, laksa-laksa ba? Hindi na mabilang, dumadalo. Hindi na mabilang. Ito ang alamat. Hindi na mabilang. Yan ba ngayon mga kapatid, isipin nyo po ba, ito po ba ang mga demonyo? Tingnan nyo po yung mukha nila, mukhang mga anghel. Hindi ko makalimutan itong si Bradjet nung nag-video call siya sa akin, umiiyak. Bradjet, kailan ka na bautismuhan? Ano po, 2005. 2000. September 2. Kasabay na dalawa. Kasabay ko po si Brad Robert na VOA. Brad mo pa yun? Kasabat ko po siya. Brad mo pa yun? Brad mo pa yun? Opo, breadfruit cake po ako mga kapatid. Yung fruit cake kasi na tinatawag is siya yung, ang tawag doon, arm wing. Arm wing na pagpapalaganap dati ng salita ng Diyos sa mga state universities and colleges. Opo. Dati po akong presidente ng Bread Society. Saang university? Sa TUP Manila po. Oh, I see. Opo, ganun po. Ayun po, so, ano ang nag-udyok sa'yo? Bakit ka nag-exit? actually, Bodong, hindi kita kilala. To be honest, hindi po kita kilala. Ganun po. Parang ang nangyari sa akin, may kapatid po na local officer na nabanggit yung pangalan mo. So parang napapansin ko yun, mga pagkakatipon nata. Medyo lagi may kaaway si DSR. So parang sa akin, syempre, pinaniniwalaan natin siya noon. Parang wala lang, and passing lang kung sino pinaparinggan niya. Until such time, may kapatid na nagsabi, si Badong daw nag-exit. Kung sino si Badong? Sino si Badong? Ganun.
Until such time yun, na-research ko sa YouTube. Ayun, sabi, wag daw makinig sa'yo, ganyan-ganyan. Eh, may free will naman tayo, mga kapatid. May kalayaan tayo kung sino dapat natin pakinggan. Meron naman tayong common sense tsaka critical thinking kung dapat ba natin pakinggan. Marunong naman siguro tayo mag-balance kung totoo ba sino ito sabi na totoo. Tsaka simple lang ba dong eh. Simple lang bro. Kasi dati tayong tumatayo, naninindigan, may bayag sa pananampalataya. Lumalaban, sumasagot, nakikipag-rebat sa lahat ng allegation. Bakit ngayon? Walang ganun. Bakit ganun? Bading. Yeah. Dahil ba natatakot kay Badong? Pag natatakot kay Badong, ang tawag doon, bading eh. sabi niya. Uy, bading na, bonjing. Taan ba yun? Yun lang naman. Saka mga kapatid, huwag kayo makikinig kay Badong. Huwag kayo makikinig. Opo, makinig po kayo sa sinasabi ni Kuya. Correct. Kasi pag nakinig kayo kay Badong, dapat handa kayong magpadaos-dos sa matalim na kutsilyo na may sili. Ayan. Pag-dentista ng ano? Tsaka handa kayo magpaburot ng ngipin. Dentista. Hindi sa dentista. Saka Kaliwa kanan. Yung mga ganong pasaring, parang, ha? Ba't may ganon? Hindi ba ba't may ganon, mga kapatid? Di ba, Kayo po. group servant ka, brother, Bridget? Opo, group servant po ako ng isa sa mga So, zone sa Singapore. Laging top. Pwede mo bang ikwento kung paano ka ano ba? Katindi ang tulungan diyan. Pagka group servant ka, ano ba pag servant ka? Sa Mga kapatid, pag group servant, tantamount yun, dapat pangungunahan ng mga opisyalis ang tulungan. Ayan. Laging naituturo sa amin na tuhod at saig lang, mga kapatid, ganyan. Kulang ba kayo sa pananampalataya? Laging ganun yung emphasis nila eh. So, kurot lang ang ambag natin. kurot lang yung bag natin, tapos Kuya lahat maririnig natin na di man lang nakapagpatayo ng poste. Okay lang yun, sabihin niya, gusto niya sabihin. Ano naman niya yun eh, karapatan naman po niya yun eh. Ang sa atin na mga kapatid, hindi tayo naninira. Hindi tayo naniniwala sa paninira. Nasa discretion niyo po yung mga kapatid kung totoo ba sinasabi ni Badong o totoo ba sinasabi ni Bading. Kayo po mag-isip, mga kapatid. hindi magkaibang tao ba yung si Badong at saka si Bading? Hindi ko alam. Hindi. Hindi, mga kapatid, ano lang, ang lagi ko sinasabi sa mga kapatid na mga kaibigan ko pa nasa loob, pakatibay kayo sa aral. Yung aral naman, sapat naman yan eh. Si Kristo, pananangin lang. Eh, maliliwanagan din kayo. Dati rin naman kaming nandyan, dati rin naman kaming dilulu. Ay, nakakalungkot lang. Maraming mga kaibigan na na nasira. Ganun. Pero salamat sa Diyos kasi yung buong pamilya ko naman nag-exit. Anim kami nag-exit. Nakakagulat lang. Yung asawa ko kasi, siya doctorate na siya sa doktrina. Pag sinabing doctorate na siya, more than 10 times na siya nagpa-doktrina. Hindi siya naging kaanib. Ganon. Mahirap po mga kapatid. Mahirap tumapaanib yung kapatid, yung asawa ko rin may bahay. Pero yung pala may mga alam pala siya which is talagang tayo dati bilang active member nun, sinasabi natin, wag mong paniwalaan niya, paninira lang yan, ganyan. Kesyo yung may issue kay Brad Eri, noon pa, alam naman natin yan, yung mga magazine na yan. Alam natin yun. Hindi tayo naniniwala doon. Pero, kasi nga, syempre, naniniwala tayo kay Brad Eri at kay Kuya. Pero ngayon, mga kapatid, lawakan nyo lang pangunawa nyo. Minsan, hamunin, ano ba? Tanungin nyo si Kuya kung magpapatanong. Sabik na sabik nga kami man, babalik kami kung magpapatanong kay Kuya. Ayun, di ba naririnig kung napapanood nyo, nasusubaybayan yung mga video ko, sinasabi ko, pinopost ko,
ako mismo kukumbinsihin ko ang mga kapatid na nagsipag. Balik po tayo mga kapatid. Oh. Di ba? Totoo yun. Totoo yun. Sabi nga ni Brad Romel Yap Malapira, naabutan niyo po ba yan sa Singapore, si Brad Romel Yap? Hindi po. Hindi po. Doon sa doon pa sa anong lokal ba yung sa yung Imperial River Valley. River Valley daw. River Valley daw sa po. River Valley po. Yung likod noon yung temple ng Hindu. Yun. Sabi nga ni Brad Romel Yap Malapira, kaya nga ako naanib dito dati akong INC kasi nga hindi maharap sa debate yung pinuno namin. Bakit ito? Hindi nga debate, magtatanong ka lang naman, hindi ka pwedeng magtanong, ititiwalag ka. Diba, kasi ang nakasulat naman sa Biblia, magsipagtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa mga bagay ng kautusan. Utos po yung magtanong. Even the Lord Jesus Christ, during the time na nagkatawang tao siya, natatanong siya ng mga alagad. Even the Jews and the Pharisees, natatanong siya. Sabi nga ni Nicodemo, paano ba kung pwede bang maipanganak na muli ang tao? Paano siya ipapanganak na babalik siya sa sinapupunan ng kanyang ina? Bakit itong nagpapakilalang sugo ng Diyos hindi matanong? Kayo po bang tatlo, Brad Gerald, Brad Dicoy, Brad Jet, puro kayo GS ng Singapore? May mga katungkulan po. Meron pa akong kasama, nasa labas lang eh. Medyo nahihiya lang din magpakita. Nahihiya lang. Yes, si Brad Chris. Yan. Brad, Si Brad Chris. Brad Chris Christian. IT, mga IT. Mga IT. Mga IT-ng bobo. Sabi ni DS, mga IT-ng bobo. Shout out kay DS. sabi ni ni sinong DS? Banda. Rodel, Blanca. Ni Brad Rodel Blasa. Brad mo ba yun? Ay, Grabe, respeto pa rin. grabe ka Bakit naman. natin yung respeto? Grabe ka naman, Rodel Blasa. O, tingnan mo, kung gaano ka-respectful ang mga kapatid na sinasabi bobo. Biruin mo, sabi ni Brad Gerald, Brad mo ba yun? Ba't mo pa tinatawag na Brad? Bigyan natin ng... Hindi mga kapatid, ganun lang yun eh. Ayaw naman natin silang patulan in a sense na, sige, kami na bobo. Di magtrabaho ka sa Singapore kung credible ka magtrabaho. Correct. Kung hindi i-scrutinize ng government ng Singapore kung pwede kang bigyan ng pass. Kung kami bobo. Kung kami bobo, ikaw na matalino. Balik natin ang argument nila. Ano bang trabaho mo, Rodel Blasa? Grabe ka naman makabobo. Itong mga kapatid na pinakinabangan nyo ng matagal na panahon, inuhututan nyo ng matagal na panahon, Nag-aabono. nag-aabono. Ngayon, nag-aabono ng mga ng mga biyahe ninyo. Kayo bang bumibili ng ticket ninyo? Rodel Blasa? Kayo bang Engineer na bro, IT din. tapos sabihan ninyong bobo yung mga IT na nagsipag-exit? Grabe naman kayo. Mga kapatid, hello, ang daming exiter dyan sa Singapore. Hindi ko lang sila pwede kagaya ni Maha Salvador, kagaya ni... Marami po mga kapatid, maraming closet. Oo. Totoo lang. Marami nagre-reach out sa amin kaso ayaw namin silang kausapin kasi ayaw namin silang ma-impluwensyahan. Gusto namin na sila sa sarili nila, ma-discover nila at malaman nila na mapagtanto nila bakit sila kailangan mag-exit. Actually, brother, nakausap, di ba? Nakausap na lang kita nung umiiyak ka, nag-video call tayo. Nag-exit ka na. Sabi ko nga kanina, hindi naman kita kilala, Brad. Pero tingnan niyo po mga kapatid, di po ba sinasabi ni Daniel Rason, aba, kung pinakikinggan ka, abay, mas pakikinggan naman ako. Itsura mo! sabi ni Deezer, itsura mo! Oo. Yun. Emphasis pa yun. Alam kong mga nagsasabi lang ng tsura mo, mga bakla. Tsura mo. Sinasabi bakla si Daniel. Wala po tayong sinasabi. Perdón, wala po tayong sinasabing ganun, ha? Malinaw po, baka mapamalian po tayo, wala pong ganun. Oo. Ano naman to, recorded naman to at
pwede naman natin pag nagdemanda si Danya Rason. Ayan, eto po yung totoong Bakit di ka niya may demanda? Dapat i-demanda ka na niya. Okay, kasi ikaw number 1 eh. Number 1 na hindi mabanggit. Ba't di ka mapangalangan? gusto ko nga naging Dali na sa Senado yan. Sa Senado. Dali na sa Senado. O nandiyan si Elmo. Sabi niya iyak yata sa sa GMA at saka sa Hindi ako sanay sa pinag-ikaw. Ay, pasensya na Badong ha. Pasensya na Brad Badong sa mga kapatid na nakikinig sa'yo, sa mga followers mo. Ano po ba? Wag po kayo makikinig kay Badong. Wag po. Promise mga kapatid. Oh. Ganun lang po mga kapatid. Stay where you are. Kung gusto nyo po makinig kay DSR, kung gusto nyo po mag-stay dyan, may free will po kayo mga kapatid. Huwag niyo iwan ang common sense sa ibabaw ng rep. Ayun ang maganda doon. Basta lagi nyo lang dadali ng common sense. Ano? Basta huwag kayo makikinig kay Badong, dali nyo lang yung common sense. Okay na po tayo doon mga kapatid. tingnan mo. Danya Rason kung gaano ka-respectful itong mga kapatid na exiter. Sila mismo, sinasabi nila, huwag kayong makikinig kay Badong. Dalin nyo lang ang common sense mo. Pagka dinala mo ang common sense mo, hindi po pwedeng hindi ka mag-e-exit din dyan paano hindi ka mag-e-exit? Sabi nga ni Cristo kay Pedro, Pedro, isauli mo ang tabak sa kanyang kalalagyan sapagkat ang nabubuhay sa tabak mamamatay. Sinabi ng Panginoong Kristo, Pedro, tama ang ginawa mo. Sige, tagpasin mo pa yung kabilang tenga. Tagpasin mo pa yung ulo. Pero ikaw, Danya Rason, you are insinuating the congregation na magalit. You are instilling sa puso ng mga kapatid yung hatred. Kaya tignan mo, biro mo sabi ni Bradjet kanina, nasira yung relationship na nabuo namin sa mga kapatid na kaibigan namin sa lokal. Ay, nakakalungkot lang mga kapatid, pero marami pa kaming dapat ikwento sa inyo. Siguro, Sa common sense lang. siguro hindi naman to yung huli, no, mga kapatid. Kapag ka nang ibuhos mo na. Mahaba pa mga kapatid, baka marami silang susunugin na uniform. Naka full charge yung bottom ko. Go ahead. Make my... Ayoko umiyak kagaya ni Brad Jeff. Opo mga kapatid, totoo po yung sinasabi ni Brad Badong na una talaga hindi ko siya kilala, nakilala ko lang siya, narinig ko lang siya dahil sa local officer na nagsabi may bago nag-exit si Badong, ganyan. Yung sino yun? Sabi ko, sino yun? Parang doon po nabuksan nung yung curiosity. Yun po yun ano sinasabi ni Badong, tapos ano ba to si Badong? Palaging paninira, ganyan. Inis na inis pa nga ako dito, hindi ko nga to kilala. Tapos nung nagkaroon po ako ng time na parang i-check ko, i-validate ko, yung sinasabi niya sa current event na nangyayari sa loob. Ko, parang reality talaga. May sense yung sinasabi niya. Na kapag nagtanong ka, red tag ka. Pag nagbasa ka ng Reddit, red tag ka. Pag nakita ka ng YouTube, red tag ka mga kapatid. Hindi uso sa NPA yun. Yung NPA nasa atin, nandyan, nagre-red tag ka na. Yan common sense na mga kapatid. Hindi po kami naninira ha. Ganun po. Kaya nga po, lagi ko pong sinasabi sa inyo, sa mga follower, wag po kayo makikinig kay Badong. Maawa po kayo sa inyong kaluluwa. Wag po kayo makikinig kay Badong. Stay where you are. Basta ang dadali nyo lang po is common sense. Yan, mga kapatid. Word for the day. Common sense. Common sense. Yan po, mga kapatid. Kasi malalaman nyo rin yan. Hindi naman, yung lihim, lagi mabubunyag naman yan. Yes. Yun lang. Lihim na hindi mabubunyag, mahahayag. Mahayag at mahayag po yan. Sabi niya, may nakausap nga po akong kaibigan na DS. Nandiyan pa Siya naman nagsabi, may espiritu naman daw na maghahayag. Sabi ng kaibigan kong DS. Sabi naman sa kanya, nahahayag na mga kapatid, nahahayag na. Hindi. Ay, nandyan ang espiritu, naghahayag na. It's your discretion kung bubuksan mo lang yung kaisipan mo, lalawakan mo lang yung pangunawa mo, or gagamitin mo lang yung common sense mo.
Huwag kang makikinig kay Badong. Yun lang masasabi ko. Huwag kang makikinig kay Badong. Bakit ka naman nag-exit? Bakit ako nag-exit? So Ano guys, common sense. Ba't ako kasi nabuksan ng common sense ko? Yun. Dati kasi sabi ko, bubunutan ng ngipin, hindi dentista. Anong gusto mo, kaliwat kanan? Ha? Dentista, bubunutan ng ngipin. Padulasin sa misi. Hindi ka dentista, pero magbubunot ka ng ngipin, kaliwa o kanan. Sounds strange, di ba? Tapos papadaos-dusin ka sa kutsilong matalim na may sili. Sounds strange. Di ba? Parang may kapal sa akin eh. May kaaway. Na dapat tayo sa pag-ibig. Away, bakit pinapablock? We never addressed any issue. Ba't ganun? Ba't may mga ganun turo? Pero Bradjet, ang tinuturo for, biro mo, 5 taon na o mag-aanim na taon na ang tinuturo pag-ibig. Pero ang sinasabi ganun. Di ba? Well, Yun nga po, parang... Yun nga... Ganun, Yun nga po, mga... Ikay Badong, ang dadalhin nilang lagi, common sense. Walang ibang dadalhin. Opo, yun po mga kapatid. Dadalhin lang common sense. Common sense lang po mga kapatid. Kung sinasabi nila sila may common sense, mag-isip sila. Eh di wow. Di po. Sabi nga ni Common sense. Like ba't ganyan yung yung internet sa Singapore? pero may Paputol. Ayun, isa pa yun ng Area 51 na yun eh. AI daw. Una nun, ang sabi ni DSR, AI lang yan. Tapos yung nagsasabi nun, walang credibility. Mas kapanipaniwala naman siya sa nagsasabi nun, itsura mo. Tapos sabi niya, basta maraming patadsada eh. Until such time na mismong mga local officer nagpunta ron, may mga pictures. Tapos pa rin daw. Tapos may mga video, tapos doon pa ginanap yung Sabbath anniversary, di ba? Video. So, ginamit natin common sense. So, yun, common sense yun, mga kapatid, hindi AI yun. Kumbaga sa multiple choice ng tanong, ang tanong, nandito po tayo sa SKAP, mga kapatid, ang tanong, Ang sagot. totoo ba ang Area 52? Option A, AI lang yan. Area 50, 52. Area 52, totoo ba ang Area 52? Ang choices, A, AI lang yan. B, Event place. Event place. event place. Letter C, sasabihin, huwag niyong paniwalaan yan, mas kapanipaniwala ako, itsura mo. Letter D, mga kapatid, may nandun yung ay nako, kaya napakahaba po mga kapatid, basta common sense lang. Yun lang, it's summarized to common sense. Yun lang yun. Wala na bang ibang usapan pagka ginamit yung common sense eh. Biruin mo, paano mo maipagkakatiwala yung kaligtasan mo, yung kaluluwa doon sa taong nag-isip? Diba? The question is answerable by yes or no. And yet, the answer is an explanation, magtataka ka. Di ba? Badong, tsaka kung ako for example ako yung pinaparatangan mo. Halimbawa, sinisiraan mo ako. Mas masarap maging vindicated na patunayan ko mismo sa harap mo at sa harap ng mga kapatid na mali yung sinasabi mo. Dapat ganun, kung may bayag ka. Ay, di ba? I mean kung meron kang tumitindig ka sa katotohanan, di ba? Kasi nagpa-convert na yata eh. Ganon, di ba? Halimbawa, sinisiraan mo ko sa isang bagay na hindi totoo. Mas madali kong patutunayan eh. Lalatag yung ebidensya, lalatag ko yung totoo, lalatag ko yung mga testigo. Hindi yan puro panindigala. Hindi yung segue.
Paninira lang yan. Di ba? Hindi yung paninira lang yan. Huwag niyong pakinggan yun. Ano yun? Ano yun? Dati tayong lumalaban ng ganun eh. Hmm. Lahat tayong lumalaban ng ano, ng nakipagbardagulan pa nga si Brad Ellis sa mga exposition eh. At saka before, pinapakita ni Brad Eli yung unedited na video at saka yung edited na video. Totoo yun, totoo yun. Presidente! Opo, totoo po yun. Nandun ako noon sa Coliseum. Eh ngayon, bakit walang comparison? Di ba? For Ganun. you to find out which is which, you should have comparison. Ngayon, Tama po yun. pinagagalan ng common sense ang kapatiran. Di ba? Mga kapatid, maawa po kayo sa inyong mga sarili. Maawa po kayo sa inyong pamilya. Biruin mo, okay lang sa'yo masira ang pamilya mo, padre de pamilya ka. Okay lang ang pamilya mo. Okay lang lumaki yung mga anak mo na broken family kayo. Basta ikaw mananatili kang panatiko kay Daniel Rason. Mga kapatid, tandaan po ninyo, nakilala ninyo ang inyong mga asawa, inyong mga etc. Yung mga anak ninyo, kayo nagpalaki niyan, yung mga magulang, mga anak, yung mga magulang ninyo, sila nagpalaki sa inyo. Hindi kayo papahamak niyan. Nag-exit sila, itatakwil nyo na, ibablock nyo na. It's unbecoming. Hindi Brad Badong, itong si Brad Gerald, isa sa mga GS niya, kasamang GS, yung sakripisyo niya, pinili niya yung iglesia over his family. Ngayon kasi iniwan ako ng asawa ko at mga anak ko dahil sa iglesia. Nagpapakasal na. Really? So, ang mga papayo ko lang sa mga kapatid na nanonood o yung parang naniniktik sa atin sa mga etc. Na mag-focus kayo sa family nyo, give time more sa family nyo, sa asawa nyo, sa anak nyo. Huwag kayong gagaya sa akin. Kasi sa akin nangyari, dumating sa point na pinapili ako ng asawa ko. Ang pinili ko ay iglesia. Kasi sabi ko, unahin yung ganito. Hanggang sa to the point na subuko na yung asawa ko sa akin. Hanggang sa nagka-problema na kami, patong-patong na. Hanggang sa akala ko, tutulungan ako ng iglesia, ganito. Wala naman ako na-receive na tulong sa kanila. Yes. Umapahin ako, wala. Nung namatay yung kapatid ko, wala din sila. Sa grupo, sa GS namin puro tulungan. Pero nung namatay yung kapatid ko, since yung kapatid ko hindi siya kapatid sa iglesia, wala ako na-receive na tulong sa kanila. Pero dito kala budget, bilang mga kaibigan, sa group nila sa zone, nagbigay sa akin. Pero sa group ng mga GS o mga officer, wala ako na-receive. Wala din ako. Si Robert Naboa, nagbigay ba ng tulong? Wala. Wala kang kamusta eh. Brad Badong, tanong mo bro, nag-sponsor ka ba ng iPhone? Natanong pa ako nun, mag-sponsor na ng iPhone. Ano kayo ba yun? Nag-sponsor ng iPhone 16 ba yan? 16 Pro Max. 16 Pro Max, 1 terabyte. Para daw kay Para sa Kuya. family. Sa pinakamamahal na pamilya. Tapos, sasabihin ni Daniel Rason, wala daw siya cellphone. Walang cellphone yung mga anak niya. Sa palagay mo ba, Brad Jet, si Brad Gerald lang ang sinabihan na mag-sponsor ng iPhone 16 Pro Max na 1 terabyte? Fully paid. Fully paid. Dek, ano daw po yun? Naging kaugalian na daw po ng Sitio Singapore yun, na bawat labas ng bagong gadget, nag-sponsor sila para dun sa pinakamamahal na pamilya. Yun Yun yung realidad dun. Yun yung mali na, mga kapatid. Ang Panginoon Kristo sa kanyang kababaan, pwede naman siyang maipanganak sa middle class family. Pwede naman siyang ipanganak sa sabsaban. Ano bang meron sa sabsaban? Alam mo, mga kapatid, sa sabsaban, pinapakita ang pinakamababang antas ng pamumuhay na meron ang sangkatauhan. Even now, even in this dispensation. Pero bakit po ipinanganak sa sabsaban ng walang hygiene? Pwede siyang mamatay doon, matetano. Bakit? Alam niyo po ang gusto niyang ituro sa atin, mga kapatid? Kagaya niya,
Nung nagtuturo siya, wag kayong magtitipon ng kayamanan. Paano ngayon ninyo sasabihin, hanggang ngayon, mga hubad kami, wala kaming tiyak na taanan, gutom kami. Paano kayo magugutom? Ang dami ninyong mansyon. Wala kayong tiyak na tahanan. Paano kayo magkakaroon ng tiyak na tahanan? Sa dami ng mansyon ninyo, hindi nyo na natitirahan lahat. Paninira lang yan! Paninira lang yun, mga kapatid. Huwag kayo Kikinig kay Badong! Huwag kayo makikinig kay Badong. Ha? Yung mga bill ng kuryente, bill ng tubig, bill ng telepono, hindi totoo yun. Huwag kayo makikinig kay Badong. Basta dali nilang common sense nyo. Oo, yung mga properties nila, biruin mo, yung mansion, ang address is Badjao 6, La Vista, Katipunan City. Ang owner is Engineer Jerry Caroro. Ano bang project ni Engineer Jerry Caroro? Pagka nagkaroon ng investigahan, paano ka nagkaroon ng how did you acquire this huge amount of property with this amount? Ano bang mga projects mo, Engineer Jerry Caroro? Yung unang townhouse niya sa 40D, Scout Delgado, Barangay Laging Handa, Quezon City. Diyan sa may Roses. Sa may Tomas Morato. Ang nakapangalan doon, si Guzman. Meron akong mga doon, meron akong bid. Kasi ako yung nag-check nung bahay na yun eh. Yan lang po, mga kapatid. Basta okay, makikinig kay Badong, paninira lang yan! Gamitin nyo ng common sense! Oy, pero in fairness, Brad Badong, salamat sa Diyos kasi to be honest, naging kasangkapan ka para buksan yung common sense. Magkaroon ako ng check and balance, kumbaga. Ayun po, mga kapatid. Basta, matibay po kayo sa aral. Wag po kayo makikinig kay Badong. Mag-stay po kayo kung saan po kayo ngayon. Basta dali niyo lang po yung inyong common sense. At maraming salamat, Brad Jet, Brad Dicoy, Brad Gerald. Malaking bagay ito, malaking tulong ito sa Exeter's community, yung paninindigan ng mga Exeter. Biruin mo, 3 officer to, ha? 3 officers, 3 pa lang. Marami to. Doon pa lang. Marami pang... May dalawa pa, ano to? Gusto nila magkaroon ng reunion eh. Oo. Yung mga Exeter dito. Gusto ko nga banggitin yung mga artistahin na Exeter dyan eh. Yung Mistitong na IT. Oh, kilalang kilala May yun. buhok ba yun? May buhok? May buhok? May buhok ba? Kalbo, may buhok. Arabuhok. Mga kapatid, marami. Pero nagulat nga lang din po ako na pare-pareho pala kami ng observation. Kumbaga parang sabi ko, feel ko parang ako bang mali, iba ba diwa ko, nagkakasala ba ako, nagiging pantas ba ako sa sarili. Alam niyo po yung mga kapatid, pare-pareho yung ganong pag-assessment sa sarili. Kasi doon tayo naturuan ina-assess natin sarili natin kung, nagmamalabis na ba tayo, ganyan. Pero hindi, pare-pareho kami ng observation. Actually, Brad Jet, when I was still there, nung nakatira pa ako sa KD Rock, during the era na ni DSR, ina-assess ko rin yung sarili ko. Sabi ko, bakit ganun? Parang wala akong natututunan. Is there something wrong with me? Ina-assess ko yung sarili ko eh. Kasi, pagka nagkukwentuhan kami ng mga kasama ko, ang ganda ng paksa, etc. Sabi ko, hindi ko ba natutunan yung meron palang mali na. And na validate na hindi there is nothing wrong with us. May mali na talaga sa pamunuan. Tsaka in fairness, Badong sa dami-dami ng recap, walang retention. Yes. Imaginein mo po, mga kapatid, kung obserbahan nyo sa mga kasalukuyan pang dumadalo. Bago manalangin, inirecap pa ni Brad Tordel o ni Brad Josel. Then the next pagkakatipon, inirecap na naman ni Brad Josel through AVP. May mga artist pa yan, may mga AVP. Isa rin po ako sa naging sa mga AVP.
Tapos, after nun, bago magsimula ng paksa ni DSR, i-recap na naman, tatanungin niya, Brad Dodel, ano natutunan mo sa nakaraan? So, another recap na naman po yung mga kapatid. Kay Brad Joseph pala, 40 minutes na. Kay Brad Dodel, another 30 minutes. Tapos, sasabihin pa nila, ngayon ko lang narinig yun. Parang kabastusan yun. Kasi, sa mga matatagal na kapatid, sa tagal na tinuturo ni Brad Eli, tapos, i-claim mo na ngayon mo lang narinig yun. Eh, kami nga, narinig namin kay Brad Eli yun eh. Na ikaw mismo, KNP ka, assistant KNP ka, ikaw makiklaim na sabi mo, ngayon mo lang narinig yun. Eh, kami nga na miyembro lang. Narinig namin kay Brad Eli, tapos sasabihin mo sa mga harap ng kapatid, ngayon mo lang narinig yan. Ano yun? Tapos kami pa pagbabawalan yung mag-cellphone o umawak na cellphone, bawal matulog, kakalibitin. Eh kayo nga, harap-harapan sa harap ng TV, kasama nyo si Brad Eli, attentive kayo, we expect na attentive kayo, nakikinig kay Brad Eli, tapos sasabihin nyo, ngayon nyo lang narinig yun, Eh, si, nasa common sense. Rajet, si Brad Don Kapulong nga pagka nagte-text si DSR, nanonood ng TikTok. Oh, nanonood sila ng TikTok. Oh. Tapos, alam mo yun, tapos, all around, sa recap, ang daming recap na. May retention, mga kapatid. Sa tagal ng tinuturo ng pag-ibig for 5 years, pag-ibig talaga yung nai-implement? O kailangan ba i-block, kamuhian ng kaaway, i-block ba yung kaaway? Yung ba turo ni Kristo? Eh sabi nga, pakainin mo yung kaaway mo eh. Di ba? Para magkaroon ng putong sa kanyang ulo, parang gano'n. Eh yung mga niturusan ni Brad Eddie. Opo, Brad Jet, Gano'n. hanggang dyan po ang ating paksa. Hindi po kami nangangaral, ha, mga kapatid. Tingnan mo, Daniel Rason. Ito, ordinaryong kapatid ito, Daniel Rason. Pero ang galing magpaksa, oh. Daig ka pa niyan. 5 taong ka nang nagpapaksa ng pag-ibig. Ikaw mismo na nagtuturo, hindi mo tinuturuan ng iyong sarili. Hindi ka natututo. Kaya nga ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Galasya, tangang-tanga na ba kayong taga-Galasya? Kayong nagpasimula sa Espiritu, ngayon nagpapakasakdal kayo sa laman? Ang tawag sa iyo ni San Pablo, Daniel, tanga. Tsaka, Brad Badong, in fairness, kundi pag-ibig, granting, tinuturo nyo, pag-ibig. Part ba ng pag-ibig na bubunutan ka ng ngipin, kaliwa ka ng kamao? Part ba ng pag-ibig, papadaususan ka ng sa kutsilong matalim na may sili? Mga kapatid, common sense. Part ba ng pag-ibig yun? O part ba ng pag-ibig na tinuturuan ka, i-block yung kaaway? Na tinuturo ni Kristo, ibigin mong kaaway, pakainin mo? Panalangin, di mo nga, Ipanalangin mo, nagsisiusig sa'yo? hindi ba na sinabi, panalangin natin si Badong dahil inuusap Oo. tayo. Mga kapatid, ipanalangin po natin si Badong, inuusig tayo. Di ba yung turo ni Kristo? O, ba't hindi ba sabi yung pangalan ni Badong? Bakit ganun? Basta maraming mga tanong. Siguro kung magkakaroon ng consultation, magkakaroon ng exposition, pipila kami. Di ba? Babalik kami. Eh, kung alang-alang lang na maliwanagan ng mga kapatid sa mga agam-agam, sa mga tanong na hindi masagot, di ba? Sa mga patutsada na puro segue. Ano ba yung king of segue? Ano yun, mga kapatid? Kaya, kung ayaw nyo pong magising, huwag nyo gamitin ang common sense nyo. Kung gusto nyo pong magising, gamitin nyo po yung common sense nyo. At wag po kayo makikinig kay Badong. Yun lang. At saka Brad, irrelevant, I am irrelevant, Brad Jet, Brad Gerald, Brad Dicoy. I am irrelevant. Just use your common sense even without listening to Badong's videos. Gamitin nyo lang po ang mga common sense ninyo. Hindi nyo kailangang makinig sa video ni Badong. Gamitin nyo lang po ang mga common sense nyo, mga kapatid. Kaya lang, meron kaya, Brad Jet. Kaya lang, ang nila, ang panakot meron ka masamang diwa. Bakit? Meron ka ng laban sa mga ngaral. Tandaan po ninyo, mga kapatid, wala po kayong laban sa mga ngaral. Sino ba ang mga ngaral na Si sinasabi? Kristo! Si Kristo po, mga kapatid. Mga kapatid, lahat ng attribute sa Panginoong Kristo, inangkin lang po ni Daniel Rason. Mga kapatid, kasi kung siya po talaga ay sugo ng Panginoong Kristo, mga kapatid, malinaw yung sinasabi kanina
ng mga kapatid na ito na mga dating opisyales ng lokal ng Singapura. Ang sabi ng Panginoong Hesus-Kristo, ikaw na nga ang umulit, Bradjet, pagka ang iyong kaaway, Pag yung kaaway, nagugutom, pakainin mo. Lang naman yung mga kapatid eh. Hindi man ako... yung kaaway mo, ngayon, biro mo, hindi mo na nga mabanggit yung pangalan, gusto mo pang padulasin sa tabak na matalim. Di ba? Pag-ibig! Pag-ibig, pag-ibig. Ginawa nilang McDo. Kaya nga Kaya pakatibay po kayo mga kapatid. Yun lang masasabi namin. Pakatibay po kayo sa aral ni Kristo. Yung mga kapatid sa loob, huwag nyo i-demanda yung mga maliliit na isda. Demanda nyo, sabi nyo sa sugo nyo. Sino bang itimanda, Bra Gerald? Ako, isa na ako sa dinimanda eh. Hindi naman sila nag-reply. Sa reply ko, pananakot lang eh. Hindi naman sila nag-ano. Tagal na, hindi naman. Gerald, huwag kang matatakot kasi marami kaming nasa likod mo. Unang-una, yung tulong at awa ng Diyos. Huwag kang matatakot doon, and I would like to acknowledge yung presensya ng mga kapatid behind Post MCGI Society. Nag-research ang mga kapatid sa Post MCGI Society at nag-reach out sila sa mga lawyers diyan sa Singapore. Hindi ninyo kami matatakot, Daniel. Ayan, tinakot ninyo itong kapatid na... Kaya nga, napagastos pa ako at nag-consult talaga ako sa lawyer eh. Kasi pag wala kang alam, kakabahan ka. Kumbaga, ganito ganon. Nung nakausap ko yung lawyer sa Singapore, wala, di ka pa rin ako, dinat-player ko. Ganon. Wala na nga sila balik sa akin. Kung meron pala silang ganon bakit hindi ikaw yung idemanda nila? Dapat malay ninyo. Ngayon lang kayo nagsalita, di ba, Bro Gerald? At saka, nasabi ko nga, huwag makinig sa akin, di ba? On the contrary. Opo, wag po kayo makikinig kay Badong, mga kapatid, ha? Makinig kay Daniel Rason. Oo, makinig po kayo kay Daniel Rason, manatili po kayo sa kanya. Isa puso nyo po yung pag-ibig na tinuturo niya. Tapos yung pag-ibig na bubunutan ka ng ngipin, yung pag-ibig na nagpapados-dos sa matalim. Isa puso nyo po yung mga kapatid hanggang balon-balunan. Yun po. Ito, kaya ko sa mga officers o mga may katungkulan sa loob. Ikayatin nyo yung sugo nyo na idemanda na si Badong para mag-up sa korte. Para matapos na yung paninira kasi sinasabi paninira lang eh. Demanda nyo yan para manahimik na to si Badong. Tama po yun. Tama po yun para once and for all, malaman kung sino nagsisinungaling, kung sino nagsasabi ng totoo. Minsan pa mga kapatid, ang MCGI, ang dating daan, tumatayo yan, naninindigan sa katotohanan. Ipakita nyo Sa ganito. Yung bayan. Ipakita nyo sa ganito na yung tapang sa pananampalataya. Ipakita sa ganito, ipakita sa Senado. Para magkalabasa ng hari-harian, ng salin, tsaka ng mga di ba, kung kanino mga nakapangalan. Takot yan sila sa'yo na idemanda ka. Kahit na anong paninira mo, hindi binabagin pangalan mo. Dito ang simple lang yan. Huwag kang demanda. Debatehin na si Badong. Di ba, Badong? Oo. Ang sinasabi ko nga, Brad Gerald, Brad Dicoy, at saka mga kapatid na kasama nyo dyan. Talata lang, gagamitin nila Badong. Ang sinasabi ko nga, isang talata lang gamitin ko, gamitin niya na ang Biblia. Ilang talata? Isang talata lang gagamitin ni Badong. Kayo'y sa amang chapter. Yan, 1844 mga kapatid. Yan, alam naman natin yan eh. Di ba? Para mahayag kung sino talaga nagsasabi ng totoo, ma-vindicate talaga. Kasi parang yung kaibsan sa puso mo na mapatunayan mo kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Kasi dati na tayo naninindigan sa katotohanan eh. Bakit hindi tindigan? Correct.
O, yun lang naman yun eh. Brad Jet, merong kapatid na kausap ko, ang sabi niya, actually, hindi lang isa to eh. Sabi niya, brother, sabi niya ganyan, ah, ano bang tawag dito? Hindi ba pwedeng irespeto ni Brad Daniel yung desisyon ng mga kapatid na nagsipag-exit? Bakit kailangan niyang pasamain, i-character assassinate? Tuloy, pati yung mga kapatid na mga miyembro, kagaya po ninyo, Brad, mga kapatid dyan sa Singapore, biruin mo, sabi mo nga, Brad Jet, nasira yung relationship namin sa mga kapatid na naging kaibigan namin, na hindi lang naging kaibigan, naging pamilya na. Tapos, sa mga pinanggalingan nating religion, ano ba religion mo dati, Brajet? Ito, bro, sakyan kita dyan, no? Maganda yung ganong logic eh. Kasi, galing tayo, bago tayo maging MCGI, galing tayo sa iba't ibang religion. Alam ko, katoliko ka, brad, di ba? Dati Yes. ka sa Christian. Kami man din, dati kaming Sagrado Katoliko, galing kaming born again, Baptist. Pero nung umanib tayo sa MCGI, yung mga dati ating kaibigan, binalak ba tayo? Hindi naman eh. Hindi. Kaibigan pa rin natin hanggang ngayon eh. Yes. Tapos, ayun ba, naturuan ba ng 5 taong pag-ibig yun? Hindi naman eh. Tapos, granting for the sake of argument, nung laging sinasabi, tayo tinuturuan dati sa MCGI ng pag-ibig, bakit iba-block? Correct. Ba't ganun? Di ba? Para daw hindi na makahawa ng masamang budi, mahawaan yung ng masamang budi ng mga kapatid. Ang tawag kasi doon, parang controlled yun eh. Controlled mindset Oo, yun eh. controlling ang tawag doon. Controlling po yung mga kapatid. Hindi ka na binigyan ng free will. Parang robot ka na noon. Na, sige, block mo yan, ganyan, ganito gawin mo, ganyan gawin mo, ganito gawin mo. Parang yes man ka na lang noon, mga kapatid. Nasa sa inyo na po yun. Nasa inyo na po yun. Naniniwala naman ako, may mga kapatid pa dyan na kaibigan ko rin. Hindi naman sila hindi naman sila nagbablock eh. Kasi may common sense din sila somehow. Pero hindi naman sa sinasabi ni Brajet na wala kang common sense. Kasi, Brajet, pagka hindi ka naging yes man ni Daniel Rason, tanggal ka sa pagka-KNP. Tignan mo si Brad Rolando Campo. Opo. Yun, totoo po yun mga kapatid. Isa ako doon na napakinggan ko yun, yung sinasabi ni Brad Roland nung panahon na bago pa nang pinagpahinga si kapatid na Erinon, na hintayin nyo mga kapatid na bibigyan hintayin nyo yung hiwaga, ganyan, yung bibig na hindi masasalangsang. Ipapagkaloob, lilipat daw kay kuya. Tapos ang ribat ni DSR, wala siyang panahon para kalkalin ng hiwaga. Di wow. Yun lang yun. Yun lang yun mga kapatid. Common sense lang eh. Nasa sa inyo po yun mga kapatid. Hindi namin kayo pinipilit mag-exit. Maging closet Huwag po kayo makikinig kay Badong. Nasa inyo po yun. Hindi lang. Bukod sa sinabi niyang wala siyang panahon para magkalkal ng hiwaga, tanggal sa pagka-KNP. Si Brad Rolando Campo. Alam niyo po mga kapatid, maraming nadismaya noon because they felt what Brad Rolando Campo felt during that time. Papahiya mo yung kapatid sa harapan ng kapatiran. Actually, Badong, totoo yun eh. Kasi pananampalataya natin yung dati. Yes. Totoo po yun mga kapatid. Parang na-discredit mo yung kapatid, napahiya mo siya sa buong kapatiran. Parang hindi rin maganda yung impact nun sa mga kapatid na matatagal na rin. Kasi kahit man din kami, pananampalataya namin yun, hintayin nyo. Kasi doon tayo naniniwala na bibigyan ko kayo ng bibig na hindi masasalangsang na inyong lahat ng mga kaalit. Yun eh. Yun yung isa sa mga inaangkin ng MCGI na ganun eh. Kumpo. Yung kasi yung mahirap, Brajet yung angkin ka ng angkin na kayo yung bayan ng Diyos. When in fact, there is yun nga yung inalis ng Panginoong Hesukristo sa mga Israelita
Kasi mga Israelita, ano sila meron silang supremacy. Kami yung bayan ng Diyos, etc., etc. Sa labas ng Israel, mga hintil, wala kayong ano, etc. Sabi ni Kristo, tatanggalin ko yung ano, aalisin ko sa kanila yung ano, dadalhin ko sa isang bayang na bunga. Inopen ng Panginoong Kristo ang kaligtasan. Nung nagkatawan tao lang ba siya? Hindi, mga kapatid. Hindi ganun ang Diyos. Tandaan po ninyo, mga kapatid. Sabi po ng Biblia, ang Diyos may ibig lahat ng tao maligtas. Gusto po ng Diyos, mga kapatid, lahat ng tao maligtas. Ngayon, meron bang hindi maliligtas? Yes. Meron. We cannot deny the fact that there are people na hindi maliligtas. Bakit? Sila mismo ayaw nilang maligtas eh. Diba? Parang ganito, nagkaroon ng pandemic. Ayaw mong mabakunahan. Sige, bahala ka. Diba? Tsaka, Sa coronavirus. speaking of kaligtasan, no, Badong, isa rin sa awakening sa akin nun, nung kiniklaim natin na tayo yung maliligtas, sa labas hindi. Imagine niyo mga kapatid, reality, 9 billion ang population sa buong mundo. Ang MCGI members, palagay mo na, 10 million. 10 million. Kamusta naman po mga kapatid ng 8.9 billion? Ano yun? Siksik digdig po kayo nun sa langit. Mga kapatid, maawa naman po kayo sa 8.9 billion kung kayo lang po maliligtas. Di ba po? I-share nyo naman po yung kaligtasan. Si Kristo nga gusto, ang Panginoong Diyos niya gusto, lahat ng tao maligtas eh. Ayun po mga kapatid, parang common sense lang. Hindi po ako matatas sa sitas. Pero kung gagamitin nyo po ng common sense, mabubuksan naman po yung kaisipan ninyo. Pagka Yun po. ka nga sa huling aklat ng Biblia, sabi nung isa sa mga matanda, saan nang galing itong laksa-laksa, hindi mabilang ng sino man. Hindi mabilang ng sino man ang maliligtas, tapos kayo, ilan lang kayo. Araneta Coliseum nga, hindi ninyo mapuno eh. 'Di ba? Yung chapel nyo ngang ilan lang ang capacity, hindi nyo mapuno. Tapos, kaya ita-transfer ninyo sa KD Rock yung pasalamat na merong entrance fee na 5,000 yata ang entrance fee. Saan ka nakakita ng pagkakatipon na may entrance fee? Di ba? Ay, nako, patawarin. Mga kapatid, ano po? Ano ba, Brad Badong? Marami na akong nasabi. Marami na po akong nasabi. Actually, kahit hindi kayo magsalita, mga kapatid, the fact na makita ng mga kapatid yung inyong mga pagmumukha sa video, it is a victory on our side. Na malaman ng mga kapatid na, ay, exit na pala si Brad Jet. Group servant namin yun eh. Ay, exit na pala si Brad Gerald. Mabuting kapatid ito eh. Ay, exit na pala si Brad Dicoy. Siya yung tumutulong sa akin dati eh. Tapos sasabihin niya, hindi ako mapapaniwala ni Brad Daniel Rason na masamang tao ang mga taong ito. Bakit? Noong nagipit ako, tinulungan ako nito eh. Isang panahon eh. Word of the day, sabi nga ni Sis Abby Smith Camasosa from US, word of the day. Common sense. Brad Jet, meron nag-comment dito. Sabi niya, hindi ko na lang matanda kung sino nag-comment. Kamukha mo daw si Jukes and Teddy ng Ichiworm. Hindi pa mga kapatid. Ayun po, kami naman din po sa aming kaliitan. Hindi naman po kami nagmamalinis eh. May mga kapalpakan din kami, kasiraan. Yes, sino bang wala, brother? Totoo po yun, mga kapatid. Hindi naman tayo perfect, hindi naman tayo heavenians na claim ng MCGI. Yun lang po mga kapatid, salubungan na lang, kumbaga in a sense na yung kapatid nagkulang, edi unawain na lang natin. Yun yung pag-ibig na tinuturo eh. It doesn't mean na yung pag-ibig talaga, hindi ko matanggap yung pag-ibig, nabubunutan talaga ng ngipin eh. Hindi ko talaga matanggap yung pag-ibig na papadoslusin ka sa matalas na kutsilo. Sa buong buhay ko, hindi ko matanggap yung ganung pag-ibig.
Alam mo, Bradjet, bakit niya, despite the fact or in spite the fact, ano bang dapat? Uh, uh, in spite the fact na itinuturo niya yung pag-ibig, Bradjet, bakit niya nasasabi yung ganon? Alam mo, totoo yung sinasabi ng Biblia sa kasaganaan ng puso. Yun kasi yung umaapaw sa kalooban niya, yung grudge, hatred. Bakit? Kasi hindi niya ako kayang pangalanan. So, magma-manifest yun. Pati sa facial expression niya, pati sa hand gesture niya. Biro mo, meron nga nag-report sa akin in-slow mo yung video. Pipindutin niya dapat yung yung mic para mag-off. Hindi niya napindot. Lumabas yung yung hindi dapat lumabas sa mic. Di wow. Wow. Yun ang masasabi ko. Mga kapatid, dyan, especially mga kapatid dyan sa Singapore, alam namin, marami nang nagsipag-exit dyan. Sabi ko nga, kung po pwede lang naming banggitin yung mga kapatid na nagsipag-exit sa Singapore, lalo na yung mistisong matangkad na artistahin. Kilalang kilala yun. Marami. Oo. At yung asawa niya, kamukha ni kamukha ni Antoinette Tos. Kaya? Marami po mga kapatid. Ayaw lang din namin pangalanan kasi yung iba doon, silent exit lang. Yes, and we respect their We respect their privacy, we respect their decision. Yes. Actually, ngayon nga din po, nagulat din ako dahil kay Brad Gerald mag-live, di ba? Nag-comment nga po ako na next time na lang lover, magkakasawa kami. Yes. Wala na corner na mga kapatid. Siyempre, alang-alang din. Matapang si Brad Gerald atapang atao Opo, matapang po yan. Ayun. Aputol paa, hindi atakbo. Aputol na kamay, hindi atakbo. Aputol atidi, atakbo atulin. Tsaka in fairness mga kapatid, makinig din po kayo kay Brad Ace Abalos. Maganda po yung mga tinatalakay niya. Tulad kanina, no? Parang awakening din yun Brad Badong. Yung tinuturo sa atin na, yung sa Mateo na yung alagad ang lahat ng alagad, oo, tapos bautismuhan sila, tapos ituro nyo sa kanila. Yun yung nakasulat sa Biblia, yung sequence. Pero ang tinuro sa atin, baliktad. Yes. Doktrinahan muna, bautismuhan, tsaka magiging alagad. Pero sa Biblia po, alagad, bautismo, tsaka tuturuan. Pagtuturo. Yun po mga kapatid. So, at saka nung nagbautismo si San Felipe doon sa bating, hindi niya tinanong, sumasampalataya ka ba na sugo si Walang ganon. Tinanong ako noon, Brad Badong. Anong tanong sa'yo? Sumasampalataya ka ba na sugo? Nung inodikoy ako. Sinong sugo daw na sampalatayanan mo nung babautismo ka? Si kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Siyempre, may respeto po. May respeto po. Pakita natin respeto. Ayun po. Kapatid. Kapatid pa rin. Yan, Dati. Kapatid sa laban. Ang definition po kasi ng sugo para sa akin, mga kapatid, pamalian niyo po ako. May direct communication siya with God Kumbaga parang napaka-sensitive ng pagsinsabi mong sugo. Yung sugo na yun, nagpapagaling, gumagawa ng himala, And, ganon. Brad, ang ganda nung sinabi mo, nung punto mo, meron siyang direct access sa Diyos. Ayun yung sugo. Bakit? Tutugay-gayan ko yung bakit siya nagkaroon ng kasi hindi mo malalamang sugo ka kung hindi mo narinig na sinusugo ka. Di ba? Pero pagka nanaginip ka lang o kaya bunga ng iyong malikot na imahinasyon, sabi nga, tama ang iyong ginagawa. Ano ba yung ginagawa mo nung tumatay ka? Tama. Tama, dapat hindi ka nangaral. Tama yung ginagawa mo during that time, tumatay ka. Mabuti bang tumae? Mabuti, nalilinis yung sistema mo. Anong ginawa mo? Nangaral ka. Ay, mali na yon. Yun po mga kapatid. Yung sugo, nung definition sa akin, parang yun. Yun kasi yun Di ba nga, sila Moises,
may direct communication sila with God eh. Yes. Tapos yung, kung natatandaan nyo po yung sa bundok, yung kinausap si Elias, si Pedro, di ba? Magtatayo sila ng tabernakulo. Tapos, nagbukas yung alapaap, sinabi ng ama, itong sinisinta kong anak, siyang inyong pakinggan. Yun, si Kristo na po yun. Pero, kaya nga po, ang sa akin, yung tinanong ako kung sumasampalataya ka ng sugo, meron akong ang tawag doon, reservation. Yes, ma-interrupt kita. Pasensya na po mga kapatid. Gusto ko lang ang ganda kasi nung punto niya. Hindi ba matagal nang patay si Moises? Wala namang picture during that time. Bakit? Alam na-identify ni Pedro, ni San Pedro ng Apostol, na si Moises yun at saka si Elias yung kausap ng Panginoong Jesucristo. Hindi naman niya nakita si Moises. Hindi naman niya nakita si Elias. Wala namang picture during that time. Paano niya na-identify na ang kausap ng Panginoong Jesucristo during the time na ibang anyo ang Panginoong Jesucristo, ang tawag ng Catholic Church doon is the Transfiguration. Bakit niya na-identify? Ang ganda nung pinag-usapan namin ni Brad Asian. Alam mo ba, sabi niya ganyan. Tinanong ako ni Brad Asian kasi, bakit na-identify ni Pedro at saka ng mga kasama niyang apostol during that time doon sa bundok na ang kausap ng Panginoong Jesucristo si Moises at saka si Elias. Sabi ko, bakit nga ba? Diba wala namang picture during that time. Papaksayo ni Meron akong idea, baka nagkamali lang din ako. Sabihin naman nagiging pantas tayo sa sarili natin. No, alam, Yun nga po. pa tayo nagiging pantas. Sabi nga ng Biblia yun, pagka kayo nagkakatipon, ang bawat isa magkaroon ng etc. Hindi ang pagkakatipong itinuro ng Biblia is it is not a one-way thing. It is communicative thing. Kaya nga magpatibayan kayo sa isa't isa. How can you edify each other without saying anything? Yung edification siguro na tinuturo nila, Badong, yung bubunutan ka ng ngipin. Aray ko naman. O, di ba? Yung papadosisang ka. Nakakapagpatibay yun. In fairness. Ayun. Tapos yung balik tayo dun sa sugo, Brad Badong, yung sinagot ko yung nagtanong sa akin doon, sabi ko, may reservation ako doon. Siguro matatanggap ko si kapatid na Eli at si kapatid na Daniel, sila yung mapalad na tagabasa. Yung sa Apocalypse 1:3. Yun, matatanggap ko yun. Talagang binabasa talaga nila. Pero yung ipipilit nyo sa akin na matanggap ko silang sugo, sorry mga kapatid, hindi ko pa talaga matanggap. Bakit nga yung langaw, sinugo? Ayun ang tanong ni Brad Gerald. Kasi, nung dinalaw ako, merong isang worker, nagtanong, yung langaw nga sinusugo eh. Kumbaga, nagkaroon siya ng parallelism na, yung langaw nga sinusugo eh. How much more pa si Kuya sinusugo? Yung langaw salot. Yung langaw salot, sakyan natin ng logic. Yung langaw salot, si Kuya. Salot din. Hindi ako nagsabi na mga kapatid. Pag-ilig. Tutunan mo lang naman yung logic nila eh. 'Di ba? Granting for the sake of argument. Yung langaw nga sinusugo. Isa pang tanong, langaw ka ba? Ayun, tanong din yun eh. 'Di ba? Ano ba yung langaw? Bakit sinugo yung langaw? Para Pagsalot sa ito. para maghatid ng salot. Sige. Sinasabi yung sugo si Daniel Rason. Kaya pala. Naniniwala na kami ngayon sugo siya. Kagaya ng langaw, salot. But Badong, hindi galing sa atin yun ha. Galing yun sa isang worker, active worker ng Singapore, na yung sinakyan nilang parallelism, langaw nga doon, sinusugo eh. How much more pa si Kuya? So hindi galing sa akin yung mga kapatid. Galing yun sa kanila. So sinasabi lang po namin yun. Hindi po kami naninira mga kapatid ha. Hindi po kami naninira. Sasabi lang ng mga Common sense. nyo at ng common sense. Ayun ang common sense mga kapatid. Sabi ni Share my experience. Share by experience po. For public awareness. Yung discretion lang po namin mga kapatid, kami po nag-share kami ng experience sa dati nating religion para hindi siraan. Hindi Alam- siraan.
Hindi para encourage yung mga current active members, officers na mag-exit, maging closet. Hindi po gano'n mga kapatid. Pre-well sila. Hindi rin, in-encourage ko nga po kayo mga kapatid sa mga followers, sa mga DRRT na nakikinig kay Badong. Huwag po kayo makinig kay Badong. Don't waste your time. Di ba? Makinig po kayo kay Kuya, kay Recap. Yung sa Recap, yan. Isa puso nyo po yung tinuturong pag-ibig. Yan po mga kapatid. Yung po yung ano natin ha, yung disclaimer. Yes. So, ayun. Kami man po sa sarili namin, hindi kami nagpapakapantas. We are nobody. Yes. Hindi ko nga kilala si Batong eh. Hindi ko nga kayo kilala. Hindi nyo ako kilala. Kami man, nag-share lang kami ng experience. Yes. Yun lang po, for public awareness. So, nasa sa inyo na po yun, nasa discretion na po yun kung maniniwala po kayo o kung gusto niyo pong ma-experience nyo pa yung na-experience sa amin, yun lang po, Badong. Yun. Yan po natapos ang ating paksa. Yan po natapos ang ating paksa. At sige po mga kapatid, atin pong pagsamasamahin ng ating mga naisimpan. Ngayon po nakinig po. Hiwaga! Maraming salamat. Many thanks to all of you mga kapatid dyan sa Singapore, sa mga matatapang na mga kapatid nating dating opisyales ng Singapore. Kasi sabi sa Biblia, walang takot sa pag-ibig. Pagka alam mong meron kang tunay na pag-ibig, ka matatakot. 'Di ba? Sa nagsisipatay ng laman, kanino tayo matatakot? 'Di ba? Huwag po tayong matakot sa panakot ng tao. Ganun. Kundi matakot po tayo sa pumapatay sa espiritu. Yun po yun. Sa dagat-dagat po. Yun po yung naituro sa atin. Sa makakapatay sa atin, yung panindigan sa kasinungalingan. Alam naman natin lahat, Brad Josel. Alam naman natin lahat, Brad Rodel. Alam naman nating lahat, mga kapatid na KNP, karamihan sa inyo nakarating sa Brazil. Meron talagang Area 52 at nagtinda talaga ng alak. Yun lang naman eh. Ang tanong, pagka ang tanong is answerable by yes or no, answer it by yes or no. Doktrina yan. Ang inyong pananalitay maging oo kung oo, hindi kung hindi. Sapagkat ang humigit pa dito ay buhat sa masama. Ang tanong ng mga kapatid, ang tanong ng buong kapatiran, totoo po ba ang Area 52? Yes o no lang ang sagot. Totoo po bang nagtinda ng alak sa Brazil? Ang sagot lang is yes or no. Ngayon, saka kayo magpaliwanag after. Bakit po nagtinda ng alak? Di po ba ang doktrina po sa atin, wag po tayong iinom. Pagka ang lason, hindi natin ibinibigay sa mga mahal natin sa buhay. Ganun lang naman po mga kapatid. At hanggang dyan po, 9% na lang po ang battery ko mga kapatid. Last word from all of you mga kapatid dyan sa Singapore. Pakilala lang kayo isa-isa, kailan kayo naanib at kailan kayo nag-exit. Ako po si Brad Jet, naanib po ako September 2, 2005. Breadfruit cake po ako mga kapatid. Bunga po ako ng arming ng MCBI sa State Universities and Colleges. Yun po. Ito po, si Brad Gerald. Dati po akong group servant ng Singapore. Okay. Likewise. Kailan ka nabautismohan? 2017. May 14. 2:08 p.m. Na group servant ka, di ba? Okay. Si Jai Pro and group servant. Okay, ang dami palang katungkulan nito. Pass the mic. Wala po. Bobo pong IT. Isa pong bobo sa mga IT po. Kaya may token. Manager na to, manager. Bobong manager. Bobong manager po yan, IT. Manager. Opo. Ayun po mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa panahon, sa oras nyo. Pasensya na po kung napahaba po mga kapatid at biglaan po yung pag-akyat namin, no? Badong. Word of the day.
Word of the day, keep in your mind. Common sense. Common sense. Bye-bye. Bye-bye.